Marami ang nagsasabi na ang Suzuki Rider daw ang Underbone King. Gaano nga ba kaganda ang Underbone motorcycle na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Nasa harapan natin ngayon ang Suzuki Rider 150 at ito po yung kanilang FI version. Kaya mapapansin natin na talagang napakaganda agad nitong pagkakadesign nitong kanyang headlight dahil naiiba po yung kanyang disenyo pagdating po dun sa kanilang carburetor type. Well, dito po sa pagkakadesenyo nitong kanyang main light, nagkaroon ng partition dito sa gitna at letter V yung design na chrome color dito sa gitna. At nagkaroon siya ng partition, pag sinilip po natin, nagkaroon siya rito ng high beam at low beam. At dito naman po sa bandang itaas, nandirito naman po yung positioning nitong kanyang turn signals. Well, bulb type po yung kanyang ginagamit. At dito po sa bandang itaas, no, very attractive yung pagkakaroon niya rito ng additional na LED light. And then para siyang Doberman, no, yung pagkakadesenyo. At sa taas naman po nito, nagkaroon siya rito ng Suzuki na logo, which is 3D emblem po siya, silver color naman po. And then ito pong kanyang white na little visor, ang ganda rin, no, nagkaroon ng mga sharp edges rito. Same na same sa pagkakadesign nitong kanyang additional lights. Well, dumako naman po tayo rito sa side cover. Well, may nakalagay naman po rito na Hyper Underbone. So, in black color naman po yan, in white background. And then, meron naman po ritong parang dark gold na decal. Well, minimalist lang naman yung makikita natin rito. Very attractive din talaga yung pagkakadesign talaga nitong kanyang main light. Well, dumako naman tayo rito po sa kanyang front suspension. So, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black naman po yung color na kanilang nilagay rito. At dito naman po sa kanyang front fender, yan o, glossy black, and then hanggang rito po sa dulo. At pagdating naman po rito sa kanyang braking system, napakalaki po nitong kanyang single rotor disc brake na flower design, along with 2-pot caliper na matte black. At ito pong kulay ng kanyang mags, very attractive din, no, kasi para siyang orange na gold. So white type naman po yung pagkaka-design. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 70 by 90/17 dito po sa bandang harapan. Well, dumako naman po tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel. Ayan, oh, napaka-cute din, no? Square type po siya. Malaki rin po itong kanyang screen display. At dito po nagkaroon po siya rito ng selector and then adjuster button. Well, pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. Ayan, oh, mayroon na rin po siyang shutter lock key rito for safety purposes. And then pagdating naman po rito sa kanyang mga push buttons, makikita natin nandirito po itong kanyang high beam and low beam. Ito, mayroon siyang turn on and off para po sa kanyang headlight. Nandirito naman po itong kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Nandirito naman po itong kanyang clutch dahil nga po ito ay isang manual transmission na motorcycle. Dito sa kabila, wala na pong ibang button dito na makikita kundi ito pong kanyang electric starter. Nandirito naman po itong kanyang front brake. At ang ganda rin ng pagkakadesign nitong kanyang manobela, no? Maporma rin. Well, cast iron naman po na glossy black yung kanilang ginamit rito. Mapunta naman tayo rito sa bandang gitna. Dahil nga po rito, nagkaroon na po pala siya rito ng maliit na compartment. Well, hindi lang natin mabubuksan dahil wala tayong susi. Well, dumako naman tayo rito sa kabila. Silipin naman natin itong kanyang pairings dito sa gitna. Ayun, no, napakadami nating makikitang decals, no, punong-puno. Ito pong kanyang mga palikpik rito. Well, dito po sa bandang gitna, nagkaroon po siya rito ng parang honeycomb na design. May mga butas. At sa bandang itaas, may Suzuki na nakalagay in white color na decal. And then, nagkaroon po siya rito ng white along with dark gold color. At nakalagay naman po rito yung Rider R150. So, kitang-kita natin, no? Hanggang rito sa ibaba, mayroong mga decals napakarami. Yung pagdating sa kanyang body frame, mga ka-LM, very durable. Ayan, no, mostly yung ginagamit kasi nila is bilog, 'di ba? Pero ito square type po siya. So, ang ganda talaga ng pagkaka-design nitong kanyang body frame. Masasabi natin na very durable talaga and din unique. Nagkaroon pa po siya rito ng additional cover, no, para po rito sa kanyang radiator. Sharp yung mga edges.
And then ang gandahan yan, pag ating sinilip dito sa bandang ibaba, nagkaroon po siya rito ng extension cover para rito sa kanyang engine, which is very attractive yan. Oh. Hindi mo na kailangang mag aftermarket, maporma na yung kanyang dating. Very attractive yung pagkakadesign ng kanyang engine, and then masasabi natin na talagang very powerful ito. May nakalagay naman po rito na Suzuki, naka-intact po rito sa middle. At nandito naman po itong kanyang foot brake, dahil nga po ito ay isang manual transmission na motorcycle. At nandito naman po itong kanyang pillion step para sa ating rider. Well, ang kagandahan yan, hindi rubber cover yung nilagay nila. Durable to kasi nga po, ito po ay aluminum. And then not fadable po yung kanyang color. At ang kagandahan yan dito sa ating Suzuki Rider ay equip po ito ng kick starter. Well, bukod po rito sa ating electric starter, mayroon po tayong option. Well, anyway, malaking bagay yan, lalong-lalo na pag nagkaroon ng problem yung ating battery, no? Pwede pa rin nating patakbuhin itong ating Suzuki Rider through Kickstarter. Well, nagkaroon pa siya rito ng additional na cover, no? Dapat nga to is almost naked, pero naglagay sila rito, no? Napakaganda rin yung kanyang dating. Hanggang rito, yung kanyang side cover, nandirito siya sa ilalim. So, hindi siya imbus na imbus unlike others na pwedeng mabali or matanggal, no? Ito kasi safety, kasi nga, meron po siyang dalawang tornilyo rito. Hindi siya clinic-clip kagaya ng ibang mga motorcycle. At nandito naman po itong kanyang pillion step para sa ating back rider. Well, napaka-durable din, cast iron na glossy black color naman po yung kanilang ginamit. Well, pagdating naman po rito sa kanyang stock pipe, yun, napakahaba rin, no? Classic din yung kanyang dating. Well, silver naman po yung color nito pong kanyang head protection guard. Matte black naman po itong stock pipe at yung tip is silver pa rin po siya. Well, dumako naman tayo dito sa kanyang rear braking system. Naka single rotor disc brake pa rin to mga ka-LM. Flower design along with single pot caliper na matte black. So Toki ko naman po yung kanyang brand. At ito pong kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 80 by 90-17. Saktong-sakto lang, no? Talagang pang racing yung pagkakadesign ng kanyang gulong dito po sa likuran hanggang dun sa harapan. And then, mapunta naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman natin itong kanyang grab bar, no? Napakaliit lang din, no? Parang Batman naman yung kanyang design. Matte black yung color. Mapunta naman tayo rito sa kanyang tail light, you know? Very unique din pala kasi nga bilog po itong kanyang main light. At ang kagandahan yan, included na rin po rito yung kanyang turn signals. Kaya nating to worry about, unlike other motorcycle na nakapop up, pwedeng mabali. And then dito, mayroon pa siyang nagkaroon ng additional palang palikpik rito, no? Additional design dito po sa kanyang rear fender. And then pag ating sinilip, ito pong naka-imbus na part na to, mayroon na po pala siya ritong plate light. At sa gitna, mayroon po tayong makikita rito na Suzuki in white color na decal. At ito pong kanyang rear fender, ito na po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Well, dumako naman tayo rito sa kabila. Ang makikita naman natin dito, ito pong kanyang chain cover. So, hindi po siya nakadiretso, no? So, naputol po siya rito. Well, saktong-sakto lang naman yung kanyang pagkaka-design, matte black yung color. Well, dito naman po sa bandang gitna, nandito naman po itong kanyang shifter. Anyway, ito pong ating Rider 150 ay equip po pala ng 6-speed manual transmission. Nandito naman itong kanyang center stand at ang kanya pong side stand. Yung sprocket set naman niya, maganda rin po yung combination. At dito naman po sa kanyang sprocket cover, may naka-intact po rito na Suzuki. So matte black din po yung kanyang color. Well, dito po sa kanyang decal, no? Napakaganda rin, pero anyway, yung iba kasi ayaw nila ng masyadong napakaraming decal. So ang ginagawa nila, after nila bilhin is tinatanggal nila. Gusto nila is flawless lang talaga siya. Well, dito may makikita naman tayo kalagay is liquid cooled in white color, and then R150 in black color naman po na decal. Maganda rin po itong pagkakadesign nitong kanyang pairings, kasi masasabi natin na talagang slim type lang siya, no? Sexy yung kanyang dating. Dito naman po sa bandang itaas, may makikita po tayo rito na susian. So ito po yung susian para po rito sa ating upuan. Well, ito pong kanyang upuan, tignan natin yung comfortability, malambot din mga ka-LM. Single color naman po yung kanilang ginamit rito po sa kanyang seat cover. Well, hindi po natin siya mabubuksan. Anyway, yung makikita lang naman po natin dito sa kanyang under seat is yung kanya pong fuel tank. Well, mapunta naman tayo rito po sa
harapan. Napakaganda talaga nitong kanilang Suzuki Rider 150 Fi. And then ang kagandahan po nito is fuel injected na po siya. So napakalakas ng kanyang engine design at the same time matipid din po siya sa pagkonsumo ng gasolina. Well, ang ating pong Suzuki Rider 150 Fi ay ideal po talaga siya pang long rides driving. Dahil nga po ito ay equipped with liquid cooling system na kung saan ay pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag sa malayo ang mga biyahe. At ang atin pong Suzuki Rider 150 Fi ay mayroon pong 765mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Ayan, napakababa pala niya mga KLM. By the way, my height is just around 5'6". At masasabi ko na very comfortable ito para sa mga 5 platin above. Dahil kitang-kita naman, lapat na lapat yung ating foot below the ground. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Suzuki Rider R fuel injection ay mayroon pong 147.3 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder dual overhead cam 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 13.6 kW at 10,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. At may bigat naman po itong 109 kg. At ang presyo po ng ating Suzuki Rider Fi 150 ay nagkakahalaga po ng 119,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 11,800 pesos. At mayroon naman po itong 6,062 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Suzuki Rider 150 Fi, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Suzuki 3S Shop Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.